Blessed morning po sa ating lahat. Magandang umaga po sa mga nanonood, no? Isang pinagpalang umaga po. Sa mga nanonood po, pwede po natin itag yung mga friends natin or yung family or yung mga classmate natin dati, di ba? Para marami pong mga panood. And i-share nyo na rin po yung live stream ng ating Facebook page, tama? Para kumalat yung live natin para madaming makapanood. Ano po? Pero bago po tayo magsimula sa ating word, nanya ko po kayo na mag-pray muna po. Um, let's close our eyes and bow our heads. And yes, Lord, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay, sa bagong buhay ngayong umaga, Panginoon, na sa pagising po kami, Panginoon. Maraming salamat po sa opportunity na kami po makakapakinig pong muli at makakapag-aral pong muli ng salita mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan na binibigay mo sa amin at talino, Panginoon, sa lahat ng bagay namin ginagawa, Panginoon. Maraming salamat po dahil lagi po kayo nandyan para bumigay sa amin. Lord, pinag-pray din po namin na maging maganda po yung flow um, ng morning prayer po na ito, Panginoon, para wala pong maging aperya. At Panginoon, nawa maging maganda po ang signal po ng mga nanonood para hindi po magputol-putol yung panonood po nila, Panginoon. And maraming salamat po, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na nandito ngayon sa live stream ng morning prayer, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na yung pag-sacrifice po nila na pagising ng umaga, Panginoon, is susuklian mo po yan, Panginoon, balang araw, Panginoon. At alam po namin na i-bless mo po kami ng siksik, hindi ka tumakaw. Salamat po, Panginoon, sa palagi niyong pagpo-provide sa amin sa buong week na dumaan, Panginoon, na sa mga susunod pang week. Salamat po dahil alam po namin na kayo po ang aming provide, Panginoon. And Panginoon, kagabayan niyo nga po, Panginoon, ang manguna, Panginoon. At maging maganda po ang flow nitong umagang ito hanggang sa matapos po yung morning prayer. Lord, ito lang po ang samot nila sa pangalan ng Jesus. Amen. Hello po, no? Blessed morning po ulit sa ating lahat. Ayan, no? Tag niyo po yung mga friends niyo para marami pong makapanood. And yun po, no? Sisimulan ko na po yung pag-share. Hindi po matagal, hindi po mahaba yung sharing natin ngayon. Maikli lang po siya. Ganyan po kaikli. Ganyan. Ganun. Uh, and simulan ko na po sa title po natin is Live for the Lord. Amen po. Sige po, pwede nyo po ba pag-comment dyan na yung title natin sa comment box. Chat nyo po or comment nyo po, Live for the Lord. Amen. Nakuha ko po yung text na yon sa Bible verse na sa book ng Romans chapter 14 verse 8. Sabi po dito, ASND version po yung kinuha ko para Tagalog po. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo mamamatay tayo para sa Panginoon. Kaya mabuhay man tayo o mamatay tayo sa Panginoon. Amen po. Dito po nakuha yung title po natin. Amen. Yung Live for the Lord. Kailangan nabubuhay tayo or kahit mamamatay tayo para sa Panginoon. Amen po. Kaya yan po yung naging title natin. No? Dahil nung mabasa ko po yan at nakita ko po yan. No? At makikita po natin sa verse na yan is dapat mabuhay tayo sa Panginoon. Amen. At hindi lang dapat tayo mabuhay para sa Kanya, kundi mamamatay tayo para sa Kanya. Amen po. Kahit anong mangyari. Amen. Kailangan nasa Diyos tayo. Amen po ba? And napakahalaga po na nabubuhay tayo dahil napakahalaga po na nabubuhay tayo para sa Panginoon. Amen. At lalong mas masaya kung alam mo kung ba't ka nabubuhay. Amen. Dahil nabubuhay ka. Amen. Dahil sa Panginoon, 'di ba? Para sa Panginoon nabubuhay ka at mamamatay ka para sa Kanya. Amen po ba? Dahil sabi po diyan, no? Kaya mabuhay man o mamatay, kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo sa Panginoon. Amen. Hindi na tayo sa kalaban.
hindi na tayo nabubuhay para sa kalaban. Amen, kapatid. Hindi na tayo dapat nakikihalubilo. Amen? Or hindi na tayo dapat nakikipag-interact kay kalaban. Amen? Dahil nabubuhay tayo at mamamatay tayo para sa Diyos. Amen? Napapansin nyo, ulit-ulit po ako na mabubuhay at nabubuhay po tayo para sa Panginoon at mamamatay din tayo para sa Panginoon. Amen? Dahil yun po yung gusto ni Lord sa atin na mabuhay tayo para sa Kanya. Amen? Yun po yung title po natin, Live for the Lord. Amen? May natututunan po ba tayo? So, ngayon po, no? Bibisitahin po natin ang mga puntos na hinanda ng Panginoon para sa atin ngayong umaga. Yung mga puntos na kung saan malalaman po natin kung paano po ba nga po ba tayo mabubuhay para sa ating Diyos. Amen. Pero bago po tayo mag-proceed sa mga points, no? Gusto ko po lang linawin, no, na yung pag sinabi pong nabubuhay tayo para sa Panginoon, no? Kapag sinabi natin nabubuhay tayo para sa Panginoon, no? Yung wala na tayo sa kalaban. Yung wala na po tayo sa kalaban at yung hindi na tayo sanay gumawa ng masama. Kumbaga, nilalayuan na natin yan kasi yun yung gusto ni Lord, yung kapag nabubuhay ka sa Kanya, wala ka ng bahid ng na hindi naman perfect na exactly na hindi ka na nakakagawa ng kasalanan. But pag sinabing yung hindi mo na sinasadya, no, na gumawa ng kasalanan. Kaya yun po, no, yun po yung live for the Lord, na hindi na po tayo hindi na po tayo gumagawa ng mga masamang bagay, yung mga ayaw po ni Lord na gawin natin. Amen po. So, yun po, darako na nga po tayo sa point number 1. Amen. How can we live for the Lord? Number 1, obey His command. Amen po. Ito po, importante po to yung pagsunod sa utos ng Lord. Kasi hindi natin po masasabi na nabubuhay tayo kay Lord kung hindi natin sinusunod yung mga utos niya. Amen. Walang 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 impact na yung pagkasabi mo ng nabubuhay ako para sa Panginoon. Pero hindi mo sinusunod yung command niya. Amen. Sabi dito sa 1 John chapter 2 verses 3 hanggang 6, we know that we have come to know Him if we keep His commands. Whoever says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in that person. But if anyone obey His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Amen po. Napakalino po na sinasabi dito, no? Whoever says, I know Him. Amen? Kung sino man po daw nagsabi kung sino man yung nagsabing, I know Him, no? Pero hindi sinusunod yung command ni Lord. Amen? Mga sinungaling daw po yun. No? Kaya tayo, kung once nasasabihin natin na, I know Him, kailangan sinusunod po natin yung utos ni Lord. Amen? Because God called us to obey. Amen? Tinawag niya tayo para sumunod sa Kanya. Amen? Marami tayong nakikita na pumapasok o madalas na nasa simbahan, pero hindi naman sumusunod sa kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Amen? Kasi tinawag tayo ng Lord para sumunod sa Kanya. Amen po? At kailangan, yung pagtawag niya na yun, sagutin natin. Gawin natin yung yung mga pinapagawa niya, yung mga utos niya. Sundin natin. Amen? In Jesus Christ, we find the perfect model of obedience. As His disciples, we follow Christ's examples as well as His commands. Our motivation for obedience is love. Amen? Dahil sabi po dito sa John chapter 14, verse 15, ESV version, if you love me, you will keep my commandments.
Amen. Yan, isa rin po yan yung love. Amen. Yung love, kapag love mo si Lord, sinusundin mo yung ano niya, yung utos niya. Amen. At kung love mo siya, no, nabubuhay ka na para sa Lord. Amen. At kung nabubuhay ka, sinasabi mo nabubuhay ka para kay Lord, sundin mo yung utos niya. Amen. Tayo pong lahat, wala pong exempted na, tayo po lahat, sundin po natin yung utos niya. Amen. Because obedience is an act of worship. Amen po. Sino po naniniwala dito? Na obedience is an act of worship. Sige po, pwede po ba natin pa-comment dyan? Ito po, obedience is an act of worship. Sige po, comment po natin. Amen, amen. Dahil true Christians, obedience flows from a heart of gratitude for the grace we have received from the Lord. And obedience to God is not only a way to worship Him, but a way to get closer to Him. Prepare for whatever He leads you to grow as a person. Amen. So yun po, yung una po nating point. Yung point number 1 po natin, no? Kailangan sundin natin si Lord. Obey His command. Amen. Huwag natin siyang sasayawin. Mali. Huwag natin siyang sasawayin. No? Kailangan kung ano yung pinapagawa niya, sundin mo. Sundin natin. Amen? Kung sinabi niya, magpakabait ka ng anak, magpakabait na tayo. Amen? Magpakabait na tayo. Amen? So, proceed na po tayo sa number 2. Sabi po dito, number 2, sa outline ko po, how can we live for the Lord? Number 2, love Him. Amen? We know that God loves us first, but what does the Bible say about loving Him? Sabi po dito sa 1 John chapter 4, verse 19, we love because He first loved us. Amen? Totoo po yan na hindi po tayo yung unang magmamahal kay Lord. Amen? Siya na po yung unang nagmahal sa atin. Amen? Siya po yung unang pumili sa atin, hindi po tayo yung pumili sa Kanya. Siya po yung pumili sa atin, siya po yung unang nag-love sa atin. Tayo, gagawin natin, love din natin siya dapat. Tapos, piliin din natin siya dapat. Amen? And loving God requires knowing Him. And that the knowledge begins with His Word. And it may sound glib, but to know Him is to love Him. Kapag love mo si Lord, kailangan kilala mo siya. Kilalanin mo siya, yung mas deeper, hindi yung mababaw lang. Tama po ba? To love God is to desire Him and to yearn God for His righteousness, His word, and His grace. We should love God more than anything else. Amen? Kailangan kung ito yung mga tag doon, yung mga bagay-bagay na sa mundo. Ito yung mga gusto nyo. Dapat hindi nandito si Lord. Yung pagmamahal niyo dapat hindi nangungunog sa mga bagay-bagay o mga tao sa mundo. Dapat ito si Lord, oh. Ganyan na to, no? Ganyan po. Lahat nakataas po yung kay Lord, no? Lahat nangunguna po yung kay Lord. Di po nalalamangan yung love natin kay Lord doon sa mga ibang bagay. Amen. Dapat mas mataas yung love natin kay Lord. Amen po. Kung nagagawa natin na mahalin yung mga bagay-bagay dito sa mundo, yun nga po, no? O yung tao dito sa mundo, how much more na hindi natin mahalin na sobra-sobra si Lord. Amen po. Amen. You should love God with all your being, with all your heart, with all your soul, with all your mind, and also you should love your neighbor as you love yourself. Amen po. Pasensya na po, medyo maingay. And if you love God with all your heart, nothing will take God's place. He will be the center of every thought, word, and action you make. Amen. Kung mahal natin si Lord, no? Siya yung manguna sa atin sa lahat ng naisip natin, ginagawa, yung mga desisyon. Amen. And yung mga desisyon na ginagawa natin, magiging ano yan eh. Kumbaga, magiging successful na yun. Tama po. Dahil may gabay na ni Lord eh. Si Lord yung nanguna dun eh. Amen. Kaya yun po, yun po yung pangalawa. Yung love Him. Importante po yan, no? Because we love because He first loved us. Amen. Minahal tayo ng una tayong minahal na Lord. Kaya mahalin din natin siya. Huwag tayong magtigas-tigasan, no? Mahalin natin si Lord, tayong lahat.
And number 3, for conclusion po, patapos na po ako. Last na po to. No? Number 3 po, how can we live for the Lord? Importante rin po to, po number 3. Seek Him. Amen. Kailangan, hinahanap natin siya. Amen. Kung nabubuhay ka para sa Kanya, hindi yung presensya ni Lord sa'yo, hindi baliwala. Dapat lagi mong hinahanap yan. Yung kumbaga, uhaw ka. Amen. Kumbaga sa mga runner, no? Pag galing sila sa takbuhan, tapos uhaw na uhaw sila humarap ng tubig. Ganun din dapat tayo sa kay Lord. Sinisik din dapat natin siya. Amen. Seek Him. Sabi dito sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11, look to the Lord and His strength. Seek His face always. Yun, narinig po natin. Seek His face always. Lagi po natin siyang isik. Amen. And seeking Him means seeking His presence. Amen. Presence is a common translation of the Hebrew word face. Amen po. Kaya kung sinisik natin kaya sabi dito, seek His face always. Or in another term po, no, sa Hebrew word, seek His presence always. Yun po, no, kailangan. Lagi po nating sinisik yung presence ni Lord. Amen. Or sinisik yung face niya always. Amen. Kasi kung sinasabi mong nabubuhay ka na para sa Lord, tapos di mo siya sinisik, ay walang yan, tol. Walang epekto yan. Ay walang magagawa yung pagsabi-sabi mong ganyan. So yun po, no, hindi lang po dapat natin basta-basta sinasabi na nabubuhay na tayo para kay Lord, but kailangan sinisik din po natin siya. Yung totoo na pagsisik po sa Kanya. Amen. And sabi din po dito sa Psalms chapter 105 verse 4, look to the Lord and His strength, seek His face always. Pares lang po siya sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11, no? Dalawang beses po natin nakita sa ibang book, no, na sabi dito na seek His face always or seek His presence always, no? Masisik natin siya, no? Kailangan hanapin natin yung presence niya. Pwede tayong gawin natin yung araw-araw na pag-pray and pagdi-devotion, and pwede rin po tayong makinig ng mga worship song. Amen. Kahit 30 minutes lang po, kada araw makinig po tayo ng worship song. Amen. And sabi din po dito sa 1 Chronicles chapter 22 verse 19, now set your mind and heart to seek the Lord your God. Amen. Ngayon, nalaman na po natin na kung paano tayo mabuhay kay Lord, which is yung by seeking Him. Amen. Kailangan maset na natin yung heart natin and mind natin, no, na isip yun, si Lord. Amen. Dahil napaka-importante po nito para sa atin, sa ating mga believers, no. We need to seek God because we're surrounded by so many distractions. Amen. Katulad po ngayon, marami pong distraction, no. Baka ngayon, ikaw na nanonood, nadidistract ka na, di ka na nakakapag-focus sa panonood. Ngayon, manood ka na ulit, huwag ka na pa-distract. And to seek God's face is to seek a deeper relationship with Him. This is done not only through prayer but also through worship. Those who seek the face of God will not be disappointed. Amen po, no? Yun po yung tatlong pinag-aralan po natin. No? Huwag po natin kakalimutan yung mga yun dahil yung tatlong po na yun is importante po. Amen. Bago po tayo magtapos, ulitin ko lang po yung tatlo na i-share ko sa inyo. Yung number 1, obey His command. Number 2, love Him. Number 3, seek Him. Napaka-importante po ng tatlong to. Huwag po natin itong kakalimutan. Amen. Dahil kung ito pong tatlong to nagagawa po natin, masasabi po natin na nabubuhay na po tayo ng totoo para kay Lord. Amen po. Kung yung tatlong po yun, na totoo po natin ginagawa. Amen po. And bago po tayo matapos, no, salamat po ulit sa pakikinig. Pero bago po tayo hiwa-hiwalay, no, bago po mag-end yung live natin, hinahingyan ko po kayo na mag-closing prayer. And so po, let's close our eyes and bow our head. Lord, maraming salamat po sa pinigay nyo na oras, Panginoon, para po kami makapagkinig ng mga salita mo at makapag-share po ng salita mo, Panginoon. Salamat po sa kaalaman, Panginoon, at sa kaunawaan na binigay mo sa amin para may maunawaan po kami, Panginoon, sa
mga pinag-aralan po namin. Lord, nawa Panginoon, sa mga nanonood po at sa amin pong lahat na mga anak mo Panginoon, na-receive po namin nawa yung revelation na ibinababa ngayong araw na ito, Panginoon. And Lord, we pray na sana po yung mga napakinggan po namin, no? Hindi lang po namin to basta-basta napakinggan, kundi may apply po namin to sa aming buhay at may share din po namin ito sa iba upang marami po, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, na makilala siya, mag-grow, Panginoon, spiritually, Panginoon. And third, pinagdarasal din po namin ng mga prayer request po ng aming mga kapatid na prayer request po ni Ma'am April Joy Malyari na maging totally independent sa pag-take ng gamot dahil sa eczema, and for Idhino Madeha from cancer, and healing for Reneo Caganda from heart attack. Prayer request of Tiroxan May Malyari for ligaya, dundang na hindi na kumalat ang cancer at malusaw na ito. Prayer request of Ate Zandra Policarpio for Jaja Policarpio na hindi na po siya maging dependent sa gamot. Per request of Kuya Pauljan Dumanog for Tita Maribik sa mata niya. Per request of Ate Maika Salak, healing for Tita Bilma Salak from diabetes. Prayer request of Ate Josel Lazatin sa kanyang pananakit sa tagiliran at PCOS sa left ovary. Prayer request of Kuya Kahar Manda for his mother Janet Bukad na mawala na ang pananakit ng kanyang goiter sa paa at paa. Prayer request of Ate Lizelle, Tita Lizelle Tayag for his father Mario Bulaon from arthritis. Prayer request of Pastora Karina for Sarah Miglat for quick recovery and no complication and infections. Prayer request of Tita Geraldine Lapuz for Angela De Silva na mawala na ang bukol sa dibdib at mawala na ang pananakit, and for Nida Silva na mawala na ang goiter pananakit nito. Prayer request of Ate LJ Lapuz for Sean Villeza for his fast recovery, and prayer request of Kuya Patrick Ferreria for Tito Norger Ferreria for healing and fast recovery from gastric mass and successful operation and chemotherapy. Prayer request of Ate Kathleen Lapuz for Tita Marie Chris Lapuz na mawala ng bukol sa breast at ang pananakit nito. And Lord, we pray for all those cancer patients, Panginoon. We pray for request of Ate Jewel Tayag for Janine Balmores Alarcon, and healing and fast recovery. Prayer request of Ate Panes for Tita Corazon Panes. Prayer request of Ate Margie Balatbat for Tito Enrique Balatbat. Prayer request of Angelica Santos for Luan Santos. Prayer request of Ate Lizelle for Tita Lizelle Tayag for Almira Joy Gomez. Prayer request of Kuya Kaharmanda for Jean Turla and Zenaida Soriano. And Lord, alam po namin, Panginoon, na ito pong mga pinapanalangin po namin, Panginoon, sa inyo na yung mga kapatid po namin na may mga sakit, nararamdaman sa kanilang katawan. Naniniwala po kami na fast recovery and healing na po, Panginoon, ang marireceive po nila sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy lang po sila magtiwala na palagi ka po nandyan para sa kanila, Panginoon. And we pray, Panginoon, for healthy pregnancy and for protection for Ate Jocelyn Lingcoran. And prayer request of Kuya Nico Lingcoran for promotion, Tito Gilbert Lumanog for stable income, and praying for CRC churches, land building for CRC Santa Maria, CRC Pandakati, CRC Pandan, CRC Main, and funds for the extension and expansion of building of CRC Santana and for CRC Mariveles multiplication. True and committed disciples for all CRC churches. Hallelujah, Lord. Pinagdarasal po namin na nawa, Panginoon, mabili na po namin ang kabilang lote, Panginoon, yung lupa, Panginoon, para sa advancement of your kingdom, Panginoon, na mas marami pa po, Panginoon, ang maidala sa aming church, Panginoon.
And Lord, nawa, una pong dumami, mag-multiply ang mga souls sa aming church, Panginoon, dahil doon po magsisimula ang paglago ng inyong bahay sambahan, Panginoon. And praying for our country na malayo po sa malalakas na lindol at bagyo, hindi lang po sa mga bagyo at lindol, kundi sa lahat po ng mga sakuna na pwede mangyari dito. And praying na hindi maipasa ang SOGI bill, sexual orientation, and gender identification expression sa Senate. And Lord, pinagdarasal po namin lahat ng ito, Panginoon, sa pangalan mo. And Lord, alam mo nga po kung ano po yung mga prayer request ng mga kapatid ko na ngayon. Sa mga nanonood, alam niyo po, Panginoon, kung ano po yung mga personal prayer po nila, Panginoon. At naniniwala po kami na kayo po ang tutugon ng mga iyon, Panginoon. And Lord, kayo na po yung patuloy na gumabay sa amin hanggang sa pagtapos itong um, morning prayer na ito. At kayo po ang patuloy na mag-bless sa amin, Panginoon. Kayo po ang patuloy na isik po namin. Patuloy po kami maging eager, Panginoon, na isik ka, na mahalin ka, at sundin yung mga utos mo. Ito lang po kami sa amit na lang sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yun po, no? Maraming salamat po sa mga nanood. And sana po yung mga napakinggan po natin at yung napag-aralan po natin, may apply po natin sa ating buhay at ma-share din po natin sa iba. Yun lamang po. God bless. Shalom.